Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong narinig ng mga pagbasa ay nagbibigay sa atin ng larawan ng klase ng tao na maaaring makasunod sa ating Panginoon. Mayroon pong mga tao na bukas ang palad sa kanilang pagbibigay at pagtulong. Mayroon mga tao na nakatikom ang palad dahil sila ay nagiging kuripot sa kanilang pagtulong at pagbibigay na paglilingkod sa kanilang kapwa. May mga taong galante at may mga tao namang saksakan ng kunat. May mga lingkod tayo ng bayan na sinasabing madaling lapitan pero mahirap hingan. May mga pagkakataon na ipinapakita po sa atin na kahit tayong mga taong simbahan, minsan, lagi kong sinasabi sa ibang mga asosasyon o samahan, kapag kayo magsusulisit, unahin niyo muna na kayo ang dumukot sa inyong mga bulsa at maramdaman niyo yung pagbibigay bago tayo manghingi. May mga tao po kasi at mga samahan ako minsan, unahin mo na manghingi pero hindi naman sila dumudukot sa kanilang sariling bulsa para magbahagi at umaasa lamang sila sa kanilang mahihinga ng kanilang mga solicitation. Kaya po pinapaalala sa atin, tulad ng babaeng balo na dukan-duka sa unang pagbasa, akanin na lamang nila ay kanya pang inihati doon kay Propeta Elias. Ang kanyang pagkain ay kanyang pinagkaloob kahit kailangan nila ito bago sila mamatay. Pero dahil sila ay nagbigay sa Panginoon, hindi naubos ang langis at hindi naubos ang kanilang pagkain. Parang bumabalong sapagkat yung kanilang pagiging mapagbigay, matulungin, ay binigyan ng Diyos ng pagpapala. Kung kaya't hindi naubos ang kanilang pagkain, parang tubig na bumabalong sapagkat hindi sila nagmaramot sa propeta. Kaya hindi naman sa ating po narinig na ebanghelyo, sinasabi dito na meron ding isang dukang-duka na naghulog ng kanyang kabuhayan. Yung po kasing isang pera, panahon ng ating Panginoon, ay makabubuhay na sa isang tao sa kanyang 3 araw hanggang isang linggo na pangangailangan. Kung kaya yung babaeng dukan-duka, yung 2 pera na kanyang nasa sa kanya, ay inihulog pa niya doon sa lalagyan ng collection box na templo. Kung kaya nakita ito ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, yung mayayaman nagbigay lamang ng kaparte o ng mga bagay na hindi na nila kailangan o sobra sa kanilang pangangailangan. Pero yung babaeng balo, binigay yung lahat ng kanyang kabuhayan para sa Panginoon. Mga kapatid, kumisa po ito ay dapat nating pag-isipan sapagkat tulad ng babaeng balo, ano yung pwede nating ipagkaloob sa Diyos ng buong buo sa ating puso at sa ating kalooban. Minsan nga, meron daw mga nagkikwentuhan yung mga uri ng pera. Nagpapayabangan sila at nagkwento ng kanilang pagiging pera na pinapahalagahan ng mga tao. Sabi ng mga papel na tig 1,000, hindi mo kami makikita sa palengke at hindi mo kami makikita sa mga bulsa ng mga mahihirap. Pagkat kami nasa mga hotel at nasa mga kasino, yung mga tig 1,000, doon makikita sa mga sugalan. At yun namang mga
tigpa 500 o isang 100. Doon mo kami makikita sa mga palengke, sa mga mag-iisda, sa mga mangingisda, sa mga magsasaka. Pero sabi ng mga barya, hindi mo kayo makita sa hotel, hindi mo kayo makikita sa mga palengke, pero makikita mo kami sa simbahan sapagkat doon iniuhulog yung mga barya sapagkat ito'y tinatabi ng mga tao nagsisimba. Kung kaya makita natin ang mga barya sa mga supot ng kolekta. Mga kapatid, kung titignan po natin, mahalaga na matuto tayong magbigay. Hindi lamang ng sobra sa atin, kundi bagkus magbigay tayo tulad ng babaeng balo na kahit kailangan natin ay pwede natin ipagkaloob sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos yung laman ng ating puso. Alam ng Diyos yung laman ng ating kalooban. Alam ng Diyos kung taas sa puso ang ating pagkakaloob at ang pagbibigay para sa Kanya. At hindi tayo nagiging maramot para sa pagbahagi. Alamin po natin na ang lahat ng nasa atin, material na bagay, ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos. O kaya sinasabi nga, sa ating budget, mayroon tayo dapat sinasabi 10% para sa Panginoon, 20% para sa ating savings, at 70% para sa ating pangangailangan at pwedeng gastusin. Kapag ito po yung naging bahagi ng ating buhay at naging prinsipyo natin, hindi tayo makakaligtaan at hindi tayo makalilimot sa ating Panginoon sapagkat binibigay natin yung para sa Kanya. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi nagbibigay tayo para sa Diyos, para sa Kanya simbahan, para sa Kanya pangailangan. Amen.